Magandang oras sa inyong lahat. Narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana Ako na Lang, Chapter 18. 2 araw na ang nakalipas mula nang nag-seizure si Adrian dahil sa biglaang pagtaas ng temperatura ng katawan nito. Mabuti at naging maagap ang mga doktor sa pag-aasikaso sa binata, pero hindi pa rin nagigising. Ihanda ninyo ang inyong sarili dahil maaring may temporary amnesia si Adrian kapag magising siya. Saad ng kaibigang doktor ng binata. That doesn't matter, Doc. What's important is he will wake up. Saad naman ni Don Adriano. Let's keep praying for him. Don't lose hope. Turan ulit ng doktor. Walang salitang nais lumabas mula sa bibig ni Sarah. Dahil sa narinig na tinuran ng doktor ay bumigat lalo ang kanyang dibdib. Paano kung magkaroon nga ng amnesia si Adrian? Makakalimutan siya ng binata. Excuse me, Tito. I have to go. Paalam ng doktor maya-maya. Pag-alis ng doktor ay lumabas na rin sila ni Sarah. Tito, umuwi ka po muna para magpahinga. Baka ikaw naman po ang magkasakit. Saad ni Sarah. Hindi pa rin nagigising ang anak ko. Hindi bale sana kung ma-amnesia siya. Basta gumising na siya. Puno ng pag-aalalang wika ng Don. Tito, we will do everything to wake him up. Kung kinakailangan ko siyang kausapin maghapon magdamag, ay gagawin ko. I miss him terribly. Iha, thank you for being here for Adrian. I know how much he loves you. Sinabi niya sa akin on the night before the accident. Turan ni Don Adriano. I know, Tito, and I'm sorry for what I've done. I was hurt and I don't know what to say and do. Sa kanya ko naibunton ang sama ng loob ko. Napagsalitan ko siya ng masasakit. And I even told him na hindi ko masusuklian ang pagmamahal niya. But that's not true. Dahil hindi ko namamalayan that I'm falling in love with him. Sarah, I understand. But now, he needs you the most. Your presence. Saad ni Don Adriano na hinawakan pa ang kamay ng dalaga. Nag-uunahan na naman malaglag ang mga luha ni Sarah. Tito, you need to rest. You can go home. I will look after your son. Saad ni Sarah. Kitang-kita ng dalaga ang pagod sa ekspresyon ng mukha ni Don Adriano. And how about you, Iha? Hindi ka ba kailangan sa kumpanya ninyo? Baka magalit ang mga magulang mo. Turan ni Don Adriano. Mababakas rin ang pagod maging sa pananalita nito. Nagpaalam po ako ng maayos kay Daddy. You have nothing to worry about, Tito. Pinong ngumiti si Don Adriano. Sige na po, Tito. Ako na muna dito. Tumango si Don Adriano. Pagkatapos ay pumasok ulit siya sa ICU para magpaalam kay Adrian. Makalipas ang ilang minuto ay si Sarah na lang ang naiwan. Pumasok siya ulit sa loob ng ICU para kausapin si Adrian. Pagod din naman siya. Pero gusto niyang paggising ng binata ay siya ang una nitong makita. Hinawakan niya ang kamay ni Adrian at saka kinausap. Hindi ka ba nangangalay sa kakahiga mo dyan? Gumising ka na. Mag-road trip naman tayo sa Baguio. Baby, naghihintay ako sa'yo. Turan ng dalaga habang hinahaplos pa ng hinlalaki ang kamay ni Adrian. Miss na kita. Your jokes, your smile, and the way you held my hand. Dugtong pa niya. Habang kausap ang binatang walang malay ay yumuko si Sarah at hindi na niya namalayan na nakatulog siya. Wala si Bebeng dahil kailangan nitong pumunta sa butik para asikasuhin doon. Sa kabilang banda, nagpiesta ang daga dahil wala ang pusa.
Yuhu! Nakaupo na ulit ako sa opisina ko. Masayang turan ni Rafael nang pumasok sa opisina ni Sarah. Rafael, what are you doing here? This is not your office anymore. Bakit ka pumapasok nang wala si Sarah? Boses ni Mr. Salcedo mula sa pinto. Tumayo si Rafael at hinarap ang ama. Si Dad, mas inuuna ni Miss Sanchez ang ibang bagay kaysa sa negosyo. Nakangising wika ni Rafael sa ama. It's an emergency. Wala kang karapatang mangialam. Kapag gumawa ka ng maling hagbang, ako mismo ang magtatapon sa iyo palabas ng kumpanya. Seryosong tura ni Mr. Salcedo. Dad, bakit ba sunod-sunuran ka sa kanila? This is our company. Kahit sila ang highest stockholders, dapat ikaw pa rin ang masusunod. Gigil nitong sabi. Ikaw, umayos ka. Kung ayaw mong pulutin sa kangkungan, you have nothing, Rafael. Lumabas ka na. Galit na wika ni Mr. Salcedo sa kanaunang lumakad palabas. Palabas na rin si Rafael nang dumating si Dayan. Hey, Han, what are you doing here? Tanong ng babae. Wala pala ang pusa, kaya magpipiesta ang daga. Let's go, baby. Nakangisi nito ang turan at saka dinala sa loob ng opisina ni Sarah ang babae. I came here to confront her for what he has done the other day to you. Wala pala siya rito. Wika ni Dayan. Gaganti tayo, baby. Come here, sexy, and let's play something naughty but romantic. Saad ni Rafael saka sinimulang halikan ang babae. It's so good here. Pagkatito tayo makabuo. Turan ni Rafael saka muling pinaghahalikan si Dayan. Doon nga mismo gumawa ng kapusukan ang dalawa at talagang walang natirang saplot sa mga katawan. Sa couch, sa mesa at kung saan-saan pa sila napadpad sa kahalayang ginagawa. Pinatong ni Rafael ang babae sa ibabaw ng lamesa. Binuka ang mga hita nito, saka walang awang sinakmal ang namamasa nitong mani. Lumipas ang oras. Naalimpungatan si Sarah nang maramdamang humigpit ang paghawak sa kanyang kamay. Napatingin siya sa kamay ng binata at nang gumalaw iyon ay tumingala siya. Dilat ang mga mata ni Adrian at kumurap pa. Baby, gising ka na? Sandali ha, tatawagin ko ang doktor. Maluhaluhang wika ni Sarah sa katumagbo palabas ng ICU para tawagin ang kaibigang doktor ni Adrian. Mabilis namang rumesponde ang mga doktor. Hindi muna siya pinapasok ulit sa loob habang sinusuri pa si Adrian. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na nakangiti ang kaibigan ni Adrian. Thank God, he's back. Nakangiti nitong turan. Napausal ng pasasalamat si Sarah. You can talk to him now. And there's the good news. He has no amnesia. He wants to see you. We will transfer him to the recovery room after an hour. Dugtong pa ng doktor. Nakangiti na maluhaluhang pumasok si Sarah sa ICU. Sa sobrang tuwa ay nakalimutan ng tawagan ng ama ng binata. Hindi na rin alintana na may sugat pa ang binata. Mahigpit niyang niyakap si Adrian na para bang wala ng bukas. Welcome back, baby. Sambit niya. Kababalik ko lang. Mukhang gusto mo ulit akong patulugin. Pabulong na wika ni Adrian. I'm sorry. Akala ko iiwan mo na ako eh. Saad ng dalaga na tuluyang naiyak sa tuwa. Mahal, bakit nangayayat ka yata? Pinabayaan ka ba ni Ate Beds? Tanong ng binata. Bakit mo naman tinutuon na iwan ako ha? I only took a break, mahal. Para kumalma ka rin. Pero hindi ibig sabihin nun ay iniwan na kita. May mata
At tenga pa rin naman ako sa'yo habang nasa bakasyon ako. Nakangiting turan ni Adrian. Wala na bang masakit sa'yo bukod sa ulo mo? Gusto mo bang kumain? Ulo ko na lang ang may sugat. Yung puso ko, gumagaling na. Sagot ni Adrian na sinundan ng pinong ngiti sa labi. Gagalingin ko ng husto yan. Mahal, pwede bang ilapit mo ang mukha mo sa akin? Matagal ko nang gustong gawin ito eh. Saad ni Adrian sa halip na sagutin ang tanong ng dalaga. Ang alin? Basta, lapit na. Hindi pa ako pwedeng gumalaw ng pabigla eh. Nakangiti nitong sagot. Inilapit naman ni Sarah ang mukha niya. Napapikit na lang ang dalaga nang kabigin siya ni Adrian at tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Sorry, hindi pa ako nagtutoothbrush dahil tulog naman ako. Pilyong sabi nito nang maghinang ang kanilang mga labi. I love you. Sambit ni Sarah. I love you more, mahal. Thank you for being here with me. Matamis na tugon ni Adrian sa kahinaplos ang pisngi ng dalaga. I miss you so much. Kung alam mo lang kung paano ko nagbigil na wag kang puntahan, kahit nasa bakasyon ako. Ikaw pa rin ang iniisip ko. Mahal na mahal kita, Sarah. Dugtong pa ng binata na may nangilid na luha sa mga mata. Adrian, I'm sorry for what I've said. I didn't mean to say those hurtful words. Saad ng dalaga. Huwag ka nang umiyak. Buhay na buhay ako oh. Tsaka kalimutan mo ng mga bagay na yun. Naintindihan ko. Saad ba nito nang tumulo na naman ang luha ni Sarah? Don't ever leave me again, ha? I won't. I promise. I don't wanna see you crying. At lalong ayokong nasasaktan ka. You are my everything, Sarah. Turan ng binata. Kinikilig ako, Shuta. Sa sobrang seryoso nilang nag-uusap, ay hindi na nila namalayan ang pagbukas ng pinto. Papa gising ka na! Umalingaw-ngaw na boses ni Bebeng mula sa pinto ng ICU. Napalingon si Sarah. Ate Bebs, shh! Nakakahiya. Saad niya rito. Sorry naman, masaya lang ako kasi gising ng manok ko. Masayang turan ni Bebeng. Ha? Anong manok? Kunot noong tanong ni Sarah. Si Fafa ang manok ko. For you. Ay, so paano ba yan, baby sa? Walay pa rin pag-asa ang messenger ni Senyor. Anong ibig mong sabihin, Ate Bebs? Tanong ni Adrian. Naku, Fafa saka ko na ikwento sa'yo kapag malakas-lakas ka na ha. Tsaka dapat magaling na yan sugat mo sa ulo. Sagot ni Bebeng. Ate Bebs, tawagan mo si Tito Adriano. Sabihin mo gising na si Adrian. Gamitin mo yung phone ko, kunin mo sa locker room. Ito ang number oh. Utos ni Sarah kay Bebeng. Agad naman sumunod si Bebeng at iniwan ang dalawa. Maya-maya ay dumating na ang mga nurse para dalhin si Adrian sa recovery room. Bebe girl, hindi sumasagot ang papsi ni Fafa Wika ni Bebeng nang pinuntahan ang dalawa sa kwarto kung saan inilipat si Adrian. Baka nagpapahinga siya, Ate Bebs. Kita ko kasi kaninang umaga na pagod siya at puyat. Turan ni Sarah. Lumapit si Bebeng sa dalawa. So paano ba yan, Sir A? Hindi na ituloy ni Bebeng ang sasabihin dahil pasimpleng kinindatan ni Adrian. Teka, Ate Bebs, narinig ko na may sinabi kang secret ninyo. Ano yun? Di ko lang napagtuanan ng pansin noon dahil sobra akong nag-aalala. Pagkuwaywi ka ni Sarah na tiningnan si Bebeng. Sir A, alam mo ba, itong love of your life, hindi kumain ng maayos at walang ibang ginawa kundi umiyak mula nang pinuntahan ka namin dito. Pag-iiba ni Bebeng sa usapan.
Kaya pala nangayayat ka, mahal. Saad naman ni Adrian. Tsaka Fafa ginugulo pa rin siya nung ex-jowa niya. Totoo ba, mahal? Ginugulo ka pa rin? Baling ni Adrian kay Sarah. Mas ginugulo ninyo ako. Ano bang sikreto ninyo, ha? Baka naman pwedeng malaman. Sagot ng dalaga na nagpapalit-palit ang tingin sa dalawang kasama. Mahal, secret nga eh. O hindi pwedeng malaman. Pabirong sagot ni Adrian. Grabe may secret pala kayo. Kunwari ay may bahid ng pagtatampo ang boses ng dalaga. Mahal ko, it's not the right time yet for you to know about it. Malalaman mo rin. Just let me recover properly first. Okay? Huwag ka nang magtampo dyan. Turan ni Adrian na hinawakan ng pisngi ng dalaga. Ayan na ang mga langgam. Turan ni Bebeng na kilig habang nakatingin sa dalawa. Sana all may jowa. Dugtong pa nito. Nagtawanan sina Adrian at Sarah. Lumipas ang mga oras. Ate Bebs, dalahan mo ako ng pagkain ha. Nagpaluto ako para makakain na rin ng fresh food si Adrian. Bilin ni Sarah kay Bebeng. Ang sweet naman ng mahal ko. Nakangiting turan ni Adrian. Oo na, mamaya na kayo maglambingan pag alis ko ha. Iniinggit ninyo ako eh. Turan ni Bebeng. Sige na Ate Bebs, para makabalik ka kaagad. Tsaka papunta na rin dito si Tito Adriano. Saad ni Sarah. Okay, babu. Sambit nito sa kainiwan ang dalawa. Sinulit nila ang pagkakataon habang wala pa ang ama ni Adrian. Dahil pagdating nito ay magpapaalam sandali si Sarah para umuwi sa kondo niya na malapit lang sa ospital para magpalit ng damit. Siya ang magbabantay kay Adrian. Makalipas ang halos kalahating oras ay dumating si Don Adriano. Masayang masaya ito nang nakitang gising na si Adrian at maayos nang nakakausap. Nagpaalam na rin muna si Sarah nang sa gayon ay mabigyan ng pagkakataon ang mag-ama na magkwentuhan. Dahil kung mananatili siya roon ay sa kanya pa rin mabaling ang atensyon ng binata. Masaya siyang umalis sa ospital dahil sa wakas ay dininig ng Diyos ang panalangin niya. Nabigyan sila ng pagkakataon ng binata. Tuluyan na nga kayang maging masaya sina Sarah at Adrian. Ano ang gagawin ng dalaga kapag nalaman ang ginawang kalapastanganan ni Rafael at Dayan? Abangan sa susunod na kabanata.